Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito, ang akin pong napili ay galing sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 22, Talatang 22. Sabi po dito, "Huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat pagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan nila ang nang-agaw sa mga iyon. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin." Ayan, mapagpalang araw ulit po sa ating lahat, mga ka-Ella Vlog, mga kabady. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa lahat ng ating kabutihang ginagawa. Ang akin pong ibabahagi ngayon sa inyo sa Bible verse po ay nanggaling sa Kawikaan, Kabanata 16, Talata 3. At ang nakasaad po dito, "Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka." Ang mabuting balita ng ating Panginoon sa Kawikaan, Kabanata 16, Talata 3. So, ayun nga po, ang ibig sabihin nga po dito ng Bible verse na ito ay magtiwala tayo sa ating Panginoon, lumapit tayo sa lahat ng mga gagawin natin, bago natin gawin, ihingi natin sa kanya ng gabay para lagi tayong gagabayan. Sabi nga nila, magtiwala tayo sa Panginoon at ang lalong-lalo na sa lahat ng ating gagawin at tayo ay magtatagumpay. Ayan naman po ay nakasulat sa ating Biblia, kaya sana po yung lahat ng ating gagawin ay pagkatiwala natin sa Panginoon at yung karapat-dapat sa Panginoon ang ating gagawin. Ayan po, marami pong salamat at God bless po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa lahat ng kabuti nating ginagawa. Ang nagustuhan kong verse ngayon ay nagmula sa Juan Kabanata 14, Talata 6. "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi lamang sinabi ni Jesus na ipapakita niya sa atin ang daan, ngunit na siya ang daan, siya ang nag-iisang paraan upang makapunta sa Ama. Hindi sinabi ni Jesus na sasabihin niya sa atin ang ilang mga katotohanan, ngunit siya ang katotohanan. Siya ang pagkatao ng katotohanan. Lahat ng bagay na hindi kay Kristo ay kasinungalingan, paglilinlang, pagbaluktot ng katotohanan, isang kalahating katotohanan o isang bahagyang katotohanan. Si Jesus ang walang hanggang Diyos. Siya ang Espiritu na nagbibigay buhay. Siya ang tao na kusang nag-alsa ng kanyang sariling inusinting dugo bilang buo at pangwakas na pagbabayad para sa kasalanan ng sanlibutan. Hello po sa lahat. Ang napili ko pong verse ngayong araw na ito ay nagmula sa Mateo, Kabanata 5, Talata 3. Ito po yung nilalaman nun. "Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit." Nagustuhan ko po ito dahil ibig sabihin nito para sa akin, kung patuloy tayong sumusunod at naniniwala sa Diyos Ama,
may nakalaan para sa atin. Hindi tayo mawawalan dahil siya lang ang pinaniniwalaan natin at sinusunod. Mag-ingat po tayong lahat lagi. God bless. Magandang araw po sa ating lahat. Napili ko po ang Kawikaan chapter 4 verse 23. Sinasabi po rito na ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyang siyang bukal na buhay mong tinataglay. Tayo po ba ay nababantayan natin ang ating mga puso o nakakamusta pa natin ito? O ikaw, kapatid, kamusta ba ang puso mo? Sa ating buhay, may mga bagay o pangyayari na minsan hindi natin nababantayan ang ating mga puso. Halimbawa na lamang po kapag tayo nagagalit. Di ba po, madalas na kakalimutan natin ang ating pagtitimpi. Kadalasan, nakakapagsalita tayo ng masasama sa ating kapwa. Aminin man natin iyon at sa hindi. Kapag tayo ay galit, di ba? Wala tayong pakialam kung makasakit tayo ng damdamin ng iba. Basta ang mahalaga, masabi lamang natin ito at makasakit tayo ng tao. Hindi naman po talaga iyon ang intensyon natin. Dala lamang talaga iyon ng ating galit sa puso. Minsan din ay di natin nababantayan ang ating mga puso sa tuwing tayo ay nagmamahal. Kasi minsan sa sobrang pagmamahal, nakalimutan nating mahalin ang ating sarili. Gaya po ng sinasabi sa teksto na ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, sapagkat tayo lang naman po ang nakakaalam